Naku po, ayan, mga Duterte na naman po ang pag-uusapan natin at this time. Si Baste Duterte ang ating pag-usapan. Na ayon dito, Mayor Baste na flag ng COA, 337 million na pondo para sa mga Davaoenyo. Hindi ginamit sa serbisyo. So pakinggan po natin ang ating kaibigan na si Sir Yayam. Ito po ay kanyang video na nakuha natin sa Facebook, no? Nabalitaan lang natin. Ito. Pakikwento sa inyo, baka makalimutan ko kasi. No? Itong si Baste Duterte, mayor ng Davao City, ay na-flag, no? Na-flag ng COA. No? Dahil sa meron pala silang pondo noong 2024 sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nagkakalaga ng 438.75 million, no? Ay hindi ginagastos masyado, no? Ang nagastos lang nila is nasa 60.79 million or mahigit 13% lang nung kabuuang 438.75 million. Sa mga tuwid, ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga kababayan sa Davao City ay pinagkakaitan niya ng serbisyo. Pinagkakaitan ng serbisyo na dapat na ibibigay sa taong bayan. No? Bakit kaya? Kasi wala namang ginagawa talaga yan kundi mag-travel, kundi magpasarap, magpabarbar, di ba? Mambabae, no? Kaya ganyan na nangyayari. Imbis na asikasuhin ang taong bayan, imbis na asikasuhin ang mga taga Davao City, ano nangyayari? Nga ang mga taga Davao City, imbis na nakikinabang sa pera ng bayan, no? Imagine, mahigit So yun, hindi raw masyadong ginagastos samantalang nakikita natin na nagta-travel nga itong si Baste. Ano pa ba ang ginagawa nito? Laging nasa bar. Tapos syempre, alam niyo na yung isa na laging may karga. Laging may karga. So, eto ba? Eto yung masasabi ko eh. Habang tayo dito sa Maynila, or ang mga kabinete or ang mga politician, mga ordinaryong tao, ano pa ba, yung mga congressman na example si Laila de Lima, 'di ba? Laila de Lima, Trillanes, yung basta yung mga politician dati at may sinasabi rin sa ating lipunan ay habang kinukulkul sila at iniisa-isa nila or habang hinuhukay ang kanilang mga kabahuan ay lalo namang nagiging worse ang mga Dutertes. Lalo na mga nagpapakasasa. Ano pa nga gustong gawin itong mga Dutertes na habang kinakalkal ang kanilang mga baho, ay lalo silang gumagawa ng katiwalian. Tingnan mo, hindi ginagastos, hindi naglilingkod ng maganda, hindi naglilingkod ng husto sa kanilang nasasakupan. Hindi nila ginagamit yung pera para yung kanilang community ay mapaganda. No? So, pakinggan pa nga natin. 377 million ang hindi na ibigay sa kanila in terms of service, no? Nang dahil sa kapabayaan, nang dahil sa pagpapasarap, nang dahil sa pag-travel nitong mayor ng Davao City. O yan, dapat, no? Yung mga taga Davao, dapat malaman nyo po yan, no? Pinagkakaitan kayo ng mayor nyo, no? Ng serbisyo na dapat ay deserve nyo. Okay? So singilin nyo siya, no? Itigil nyo na kasi bumoto ng mga mayor na walang ginagawa kundi magpasarap, no? Walang ginagawa Yan. kundi Yan yung sinasabi ko rin eh. Actually tama siya, kasalanan din naman kasi ito ng mga tao. Kung talagang kung talagang gusto nila na yun ang iboboto nila, kasalanan nila yan dahil binoto nila. Ibig sabihin, pabor pa rin sila sa ano tawag dito, popularity ng mga Duterte kaya nanalo pa rin. 'Di ba nanalo pa rin ang mayor nga diyan ay si Rodrigo Duterte or si Digong. At guys yun nasa dahig ay eto muna ang nag-front si naging acting mayor si Baste dahil siya rin yung vice mayor. Bakit kasi hindi kayo matuto? So, hindi naman kami ang kawawa. Kayo naman ang kawawa dyan sa Davao. Kayo naman ang pinagkakaitan. Talagang ang mga Duterte ganyan na. So habang na nabubungkal, habang na nahuhukay natin ang mga kabahuan ng mga Duterte, ay labas naman ang labas ang mga anomalya na ginagawa nila. 'Di ba? Nakakaawa. Hindi lang 'yan. Hindi lang 'yan Sir Yayam ang nakita. Ang Davao ngayon ay merong lumalabas na balita. At eto nga ay ngayon ko lang nakita. So,
mula sa pagseserbisyo ng hindi maganda or pagseserbisyo ng hindi buo diyan sa Davao at ang ginagawa lang nito ni Basti Duterte ay pa-travel-travel lang at nagwawaldas ng pera. Hindi natin alam kung kasi sabi 13% pa lang raw ang nagagastos diyan sa Davao. Yung the rest. Pero mo 13%, ang dami-dami pang hindi nagagastos. Saan niya dinadala yung mga pera? Yan ay tax ng bayan. Kasama na diyan sa pondo ng Davao ang tax ng lahat-lahat na ng tao. Kasama na ang Metro Manila diyan sa tax na yan. Meron mo 337 million. Ang daming pera noon. At nung 2024 lang yon. Ano lang ngayon, kato 2026 lang. So, ano pa lang to? Maaga pa to, 'di ba? So, meron pa pong balita. Eto, ngayon po ang Davao ay ang tawag dito, nagsasuffer po sila sa kabahuan dyan sa Davao. Bakit nga ba mabaho ang Davao ngayon? At diyan yan sa nasasakupan ni Baste. Yan ang nangyayari. Kasi nga hindi naglilingkod ng maayos. Hindi niya pinapahalaga ng kanyang mga constituents. Kaya bumabaho na. Tingnan mo kung ano nga nangyayari dyan sa Davao. Ito po ay balita ni Kent sa kanyang live. Nakuha ko lang po ito. Kasi nga hindi ako mapalagay. Gusto ko talagang reaksyonan. Kasi ang mga Duterte talagang ang kakapal ng mukha, ang titigas na ng mukha, hindi mo na talaga matakot-takot ito, hindi na sila natatakot, biruin nyo ang bubudol or panluloko nila. Pati mga constituents nila, niloloko nila. So ngayon magsalita kayo, magreklamo kayo, tingnan nyo. Yun nga lang, walang signal. Okay, kamusta naman yung atong syudad man? Nabaho naman tani? Wa na'y nangulektag basura man Mayor Baste. Iwan na ba sila nga humot to ka kay Mayor? Lain mo siguro na ikaw rin humot, di mo syudad baho. Tungod kini makolekta o nganong di makolekta ang mga basura. Siya problema? Ha? Paklaro ko na ninyo Pinaaraban tayo ang tagandabo na ba na ilara mga cleanest city. Pagkawan baho kita karon kaya basura nagkatag. Wa makolekta. Ano sa di makolekta? Mayor Baste! Yuhu! Okay, kamusta naman yung atong syudad man? Kita nyo? Diba? Ang basura sa Davao tambak-tambak. Hindi daw kinukolekta. Hindi kinokolekta. So, eto, pinakita yan dito, eto. Sige nga. Teka lang, ito. Pinakita yan dito kung gaano katambak na yung basura. Ang haba na po ng Okay, kamusta naman yung atong syudad man? ang haba ng pila ng basura. Buti nga si kuya matapang si kuya Ganyan, maglalabas kayo ng video. Huwag kayong matakot ngayon na magreklamo. Yan kaya kaya hindi ginagastos yung pondo na yan. At hindi nyo alam kung saan napupunta. Ang laki-laki ng pondo nyo. 300. Ganyan naman po ang mga pondo ng mga mayor. 331 million. Dito nga sa Maynila, 300 din 300 din ang pondo sa Maynila ng mga mayor. So, diyan din sa Davao. Kasi nga, largest city rin yan. Large city rin yan. Huge. Yan, mga ganyan. So, hindi raw kinokolekta ang basura dyan sa Davao City at namamaho na. Tingnan nyo yung yung bundok ng basura. Pinakita yan dito. Sige nga. The cleanliest city in the Philippines. Pero ano nangyari? Yung basura ninyo. Ang haba na parang nagpila ng ayuda. Okay lang sana kung tao ang pumila niyan. Ibasura yan. Ano nangyari sa local government nyo? So, nakita nyo? Diba? Mayor Baste daw. Talagang babaho yan. Napakahaba na ng pila ng basura Ilang araw na ba yan na hindi nakukuha? Siguro, mga 3 days, ganon.
2 days lang na hindi makuha ang basura, isang araw nga lang na hindi makuha ang basura, maghapon nga lang, eh. Tambak-tambak na 'yan, yung pa kayang 2 days, 3 days? Mamamaho talaga kayo diyan. So, may nagreklamo, ayan. Tama 'yan, magreklamo kayo kasi kayo ang nagbabayad ng tax. Nagbabayad kayo ng tax diyan, ah. Maraming tao ang, tulong-tulong sa pagbabayad ng tax para sa lahat ng, bayan ng Pilipinas. Tapos ganyan ang gagawin? Papabahuin kayo diyan, bumabaha na nga kayo diyan, ta's papabahuin pa kayo diyan. Tapos sasabihin niyo cleanest city kayo. Pinagmamalaki niyo cleanest city kayo, ta's ganyan. Oh, may nagreklamo, eh. Wala naman kaming pakialam kung mamahaw kayo diyan, kaso may nagrereklamo sa inyo, 'di ba nakakahiya 'yun? Tapos ang yayabang niyo, magkukuda-kuda kayo diyan mga basher pagka nagla-live ako, magkukuda-kuda kayo diyan na cleanest city kayo. Oh, so, ayan sagutin niyo 'yan. Paano na 'yan? Ah, so 'yun, mga Duterte na naman. Grabe talaga ang kaanuhan itong mga Duterte na 'to. Ang hirap lang magsalita, eh. So, sagutin mo 'yan basti. Ayusin niyo ang, panunungkulan niyo. Gustong-gusto niyo manungkulan ta's ganyan ang ginagawa niyo, ah? O sige, 'yun lang po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. God bless po.